Okay, advertisement muna tayo. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Mag-order lang dito. 0916-9000997. First come, first serve po. Dahil limited ang stock. Hindi ako ninegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang ako araw-araw. Napakasustansya po ito. At gusto ko lang matulungan din ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang tabliya, sikwati o dark chocolate. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong mga post. Maraming post ngayon naglalabasan tungkol sa announcement ni Senator Lacson na magre-retire na daw siya sa politika. Ito yung sa MDTV channel. Sabi dito. Ito ang alleged na sinabi ni binabasa ko lang sa post. Hoping na totoo ito. Kung hindi man totoo, disclaimer na lang. Sabihin na nila gusto nilang sabihin, total, hindi naman na ako tatakbo sa susunod na eleksyon. Ito na ang last ko. Magpapahinga na rest of my life para sa pamilya ko na. Anong comments? John Sicalbo. Siyempre naman, may nakuha ng retirement pay. Ano pang ayaw mo doon? Nakakota na siguro. Ha ha ha, sabi ni Bibencio. Kaya pala kahit ano lang gawin mo. Jaher Madjales. Dapat lang pagtuunan na lang pansin ang nasasakupan mga pangyayari. Mayet Jonglay. Nagpayaman lang yan, pero mababalitan din natin yan na makakasama. Mukhang kota na, pwede na mag-retire. Buti naman, wala ka rin lang namang nagawa sa tagal mo dyan. Well, in fairness, may nagawa naman siya. Sa pananaw ko lang ito Yung first, ilang years ba siya sa nauna? 18 years na ata siyang senador May nagawa naman siya na maganda. Talagang lumalaban siya sa korupsyon nung una. Hindi siya tumatanggap ng mga pork barrel. Simple lang. Ang record lang niya na parang hindi maganda yung concurrent resolution number 10. Na yung mga pundo nila sa kanilang opisina is liquidation by certification. Wow naman, hanggang ngayon ginagawa pa. But all others, nung una maganda. Ito lang, Blue Ribbon Committee hearing, investigation, wala na. Ang daming nadismaya dito kay Senator Lacson. Dalawa na sila ni Senator Soto. Nagpahayag na rin si Senator Soto na magre-retiro na daw siya. Last term niya na ito. So, sige, good luck sa inyong mga retirement. Ang tanong dyan is yung legacy. Anong iiwanang alaala ninyo sa taong bayan sa inyong pagre-retire. So, to me, nasasayangan lang ako. Dahil ulitin ko, maganda ang simula niya. Sana makabawi pa. Sana, I don't know, anong patutungan itong Blue Ribbon Committee hearing, investigation, o report. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa inilalabas yung final Blue Ribbon Committee report. Yung nag-leak is draft. Nire-recommenda kasuhan ang kapwa nila senador, yung tatlong nasa minority block na hinihinalaan nila na pro Sara Duterte. So gusto nilang makasuhan, makulong, ganun ba yun? Tapos mamaya pabago-bago na. Dami ng mga re-revisions ko na aywan ko lang ngayon kung nakakuha na ng 11 signatures ang Blue Ribbon Committee report ni Lacson. Kasi kung walang 11 signatures, wala. Hanggang committee level lang, parang
Hindi naman may basura. Kailang hindi siya ma-approve sa plenary. So, kumusta man ang inyong Blue Ribbon Committee report? Pwede na bang pag-usapan sa plenaryo? Para, and then, pwede na bang isang bulat sa taong bayan ang inyong rekomendasyon? Bakit yan? Wala na. So, pati investigasyon, wala na rin. Natigil na lahat. Yung lumabas na mga text messages between the President and former Yusek Bersamin, wala na yun. Parang wala na talaga, kinalimutan na ang flood control. May nabasa akong post kanina, attributed to Secretary Remulla, I hope, totoo ito, I'm not sure gaano katotoo. Sabi doon, mag-move on na tayo, sabi ng DILG Secretary. Mag-move on na tayo sa flood control. Huwag na nang masyadong pansinin ng flood control. Total, summer na. Tapos ng tag-ulan. Anong klaseng salita yan from a DILG Secretary? Ilang buwan lang ang summer? 2 months lang? Posible pa kahit summer bumabagyo dahil climate change. Kaya, no way, nakalimutan natin ang flood control. Gusto nila talagang, i-divert ang issue para hindi mapag-usapan. Yan ang nakikita ko. Kasi, wala silang maisagot sa flood control. Hanggang ngayon, nasaan na yung mga ikukulong, yung pangako nila. Kukulong December, wala. Ikukulong New Year, wala. Natapos na lang ang Valentine's. Paparating ng Holy Week. Ay, nako. Nakakatawa pa yung February 25. 40th anniversary ng EDSA, People Power. Nandun ang mga Aquino. Yung Kiko D. Aquino, siyang leader. Sabi niya, bawal isigaw ang Marcos resign sa... Ay, nako. Sa EDSA anniversary, ka 40 years, bawal daw magsigaw ng Marcos resign. Anong klaseng mga utak itong mga tao nito? Sige, kung ayaw niyong mag-resign, di huwag. Siguro, matutuloy na yung alyansa ng Marcos at Aquino. Wow naman. Tignan mo nga lang naman politika, no? No permanent friends, no permanent enemies. Depende lang. Mabuti na lang, mayroong artista na pumalma, si May Paner. Sabi, anong klase nga? Di ba nagnakaw ang Marcos Sr.? Kaya napatalsik. O ano ngayon ang Marcos Jr.? Di ba nagnakaw din? Okay, good luck po, Senator Lacson, sa inyong nalalapit na retirement. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga ano gero? So, muna ni ang gipatindog nga balay. So, mag-atop na gid siya karon. Kung imang si mama no. Grabe na ko orange big. Nagkanda po na. Ay, panda.
ug karon humanagid sa pag-atop. Iyo man ang tama sa Ginoo nga nagtabang sa sin nga ako nami balay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di pa mi makabalay kay wala pa mi kuan. Di pa mi makabalay kay wa may sin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan tabang mga sin. Oo. So unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra pang muso-muso, Mag-uuma lang. nag-uma, Oo. So igo ra gyud sa pagkaon ang kinitaan. ano lang kinikit taas pagkaon. Oo. So salamat kayo. Salamat kayo kay na may mo na balay. Oo.